Pinagpala na tayo ng ating Panginoon. Amen. Ibalakang mo ang iyong kamay, umawit tayo ng sabay-sabay, at isigaw sa buong mundo, si Jesus ang Panginoon ko. Ang lahat ay magsaya, ipagdiwang kabutihan niya. Kung galag na tayo sa sayaw, sabay-sabay natin isisigaw. Isabay, palakpak natin ang kulay. Ipalakpak natin yung kamay, umawit tayo ng sabay-sabay, at isigaw sa buong mundo, si Jesus ang Panginoon ko. Tayong lahat ay magsaya, ipagdiwang kabutihan niya. Kung galang tayo ay sumayaw, sabay-sabay natin isisigaw. Hallelujah! 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 Umawit tayo ng sabay-sabay, at isigaw sa buong mundo, si Jesus ang Panginoon ko. Tayong lahat ay magsaya, ipagdiwang kabutihan niya. Kung galang na tayo ay sumayaw, sabay-sabay, sabay-sabay natin isisigaw. Hallelujah! 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 Come on, hallelujah! 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 Purihin ka, Panginoon, purihin ka sa habang panahon, purihin ang dakilang ngalan mo. Purihin ka, Panginoon, purihin ka, Panginoon, purihin ka sa habang panahon, purihin ang dakilang ngalan mo. Purihin ka, Panginoon, purihin ka, Panginoon, purihin ka sa habang panahon, purihin ang dakilang ngalan mo. Purihin ka, Panginoon, purihin ka, Panginoon, purihin ka sa habang panahon, purihin ang dakilang ngalan mo. Isang pagpurihin natin, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, purihin ka sa habang panahon, purihin ang dakilang ngalan mo. Purihin ang dakilang ngalan mo.
Sapagkat totoo nga po, sabi nga, saan man may dalawa o tatlo na nagkakatipon dahil sa Kanya, narito siya sa ating kalagitnaan. Amen! Totoo pong napakasarap damhin ang presensya ng ating Panginoon. Kaya sa sandaling ito, may nagtubig po tayo nakatayo. Ialay po natin ang ating mga sarili bilang buhay na handog sa ating Panginoon. Banal at kalugod-lugod sa Kanyang banal na harapan. So, ang ating gagawin, sa natin ating mga puso, hilingin natin ang Kanyang presensya, ang Banal na Espiritu, manahan sa ating buhay. Amen. Espiritong Banal, manahan ka. Espiritong Banal, tinatawagan ka. Espiritong Banal, pakinggan mo ako. Espiritong Banal, kailangan ko. Minsan po, Espiritong Banal, manahan ka. Espiritong Banal, manahan ka. Espiritong Banal, tinatawagan ka. Espiritong Banal, pakinggan mo ako. Espiritong Banal, kailangan ko. Umilos ka. Umilos ka. Sa buhay kong ito. Pagkat walang magagawa kung wala ang presensya mo. Espiritong Banal, hindi ng samo ko. Kailangan ko ang pagnubay mo. Espiritong Banal. Espiritong Banal, manahan ka. Espiritong Banal, tinatawagan ka. Espiritong Banal, pakinggan mo ako. Yes, Lord. Espiritong Banal, kailangan mo. Sabay-sabay natin sabihin sa ating Panginoon, kumilos ka. Kumilos ka. Sa buhay kong ito. Pagkat walang magagawa kung wala ang presensya mo. Espiritong Banal, hindi ng samo ko. Yes, hallelujah. Kailangan ko ang pagnubay mo. Sa mga puso. Sa buhay kong ito. Pagkat walang magagawa kung wala ang presensya mo. Espiritong Banal, hindi ng samo ko. Kailangan ko ang pagnubay mo. Kumilos ka. Sa buhay kong ito. Pagkat walang magagawa kung wala ang presensya mo. Espiritong Banal, hindi ng samo ko. Kailangan ko ang pagnubay mo. Sa mga puso. Diyos ka. Sa buhay kong ito. Pagkat walang magagawa kung wala ang presensya mo. Espiritong Banal, hindi ng samo ko. Kailangan ko ang pagnubay mo.
pagkat walang magagawa kung wala ang presensya mo. Espiritong banal, dinggin ang samo ko. Kailangan ko ang patnubay mo. Sa buhay kong ito, pagkat walang magagawa kung wala ang presensya mo. Espiritong banal, dinggin ang samo ko. Yes, hallelujah. Kailangan ko ang patnubay mo. Umilos ka sa buhay kong ito, pagkat walang magagawa kung wala ang presensya mo. Espiritong banal, dinggin ang samo ko. Yes, hallelujah. Kailangan ko ang patnubay mo. Kailangan ko ang patnubay mo. Kailangan ko ang patnubay mo. Welcome, Holy Spirit. Oh, hallelujah. 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 Oh, Sa buhay ko ito, yes, hallelujah. walang magagawa kung wala ang presensya mo. Amen. Espiritong banal, dinggin ang samo mo. Yes, Kailangan ko ang patnubay mo. Kailangan ko ang patnubay mo. Praise. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat po sa iyong presensyang banal. Ikaw, Lord, ang nagsabi na dalawa man o tatlo ang nagkaisa. Sa iyong pangalan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. amen. Salamat, Panginoon, sapagkat palagi mo kami binibigyan ng pagkakataon na kami magsalo-salo. At ang bawat isa ay nagbibigay kalakasan, inspirasyon, Panginoon, upang ang buhay, pananampalataya namin ay patuloy na lumago, patuloy na tumibay at tumatak sa buhay na paglalakbay namin sa ngayon ito. Panginoon, napakarami na pong pagkakataon, bagay sa buhay namin ang sinubukan. Subalit, lagi pong kulang, lagi po kaming bigo, kung sa aming sariling kakayahan lamang kami mananangin. At ito po yung Lord, ng dahilan kung bakit kami naparito ngayong hapon, para muling tumanggap at muli ka namin imbitan sa buhay namin na patuloy kang manahan. Hindi lamang sa panahon na kami ay maayos, hindi lamang sa panahon na kami may problema,
Hindi lamang sa panahon na kami po ay okay, kundi sa lahat ng panahon na inibuhay. Kaya sa hapong ito, dalangin po namin, gawin mo kaming bakanting sisiglan. Na walang ibang pwedeng pumuno sa buhay namin, kundi ikaw lamang Yahweh. Bigyan mo kami ng kapayapaan, ng linaw ng isip, ng maayos na kalusugan, magandang pakiramdam Panginoon, malinaw na pag-iisip at may kagalakan sa puso at matibay at matatag na buhay espiritual. Dalangin ko po sa hapong ito, Panginoon, ang bawat kapatid kong ito na nandito ngayong hapon, ano man ang kanilang pinakamitihin sa buhay, sa pinakamalalim na lugar ng kanilang puso, abutin mo sila. Ang pinakamitihin ng kanilang buhay, Panginoon, alam ko namin na basang-basa mo kami, kitang-kita mo ang aming mga hangarin. Nabagamat kami nagkukulang, nagkakamali, hindi kami papayag at itigil na mawalay sa iyo. Sapagkat alam namin, Panginoon, walang halaga ang buhay na ito kung kami po'y malalayo sa iyo, Panginoon. Kaya minsan pa, isinusuko namin sa iyo ang aming buhay, handang magpaturo, Panginoon. Handang magpabago ng buhay. Handang ibigay ang lahat para sa kabutihan. Kagaya ng Panginoon ang sinabi ng bugtong anak na si Jesus, hindi ang aming kalooban ang siyang maganap, kundi ikaw, Panginoon, ang siyang masunod sa buhay. Kung ang bugtong anak si Jesus ay nagpasakop sa iyo, Panginoon, sino kami? Para hindi namin kami magpasakop sa iyong kabutihan. At minsan pa, i-bless mo ang bawat pamilya ng kapatid kong ito. Alam ko po na may bunga ang bawat pagpapagal nila. May bunga at may reward ang bawat pagtugon nila sa iyo, Panginoon. At dalangin ko, O Diyos, ang iyong provision, ang iyong providence, ang iyong divine intervention, Father God, ang iyong protection, mga bagay na hindi abot ng aming makayahan, mga sitwasyon na hindi sakop ng aming mga pag-iisip, mga desisyon na hindi namin alam ang kahantungan, mag-intervene ka sa lugar niya. Patuloy mong i-bless ang tahanan ito, Panginoon, especially mga nakatara dito, O Diyos. Alain mo sila, dalangin ko po, Panginoon, na patuloy na maganap ang iyong kalooban, na ang ligtad mo ang pinatuloy, Father God, ang Panginoong Jesus ang pinatuloy, Panginoon. Bless mo din ang mga tahanan na iwan ng mga kapatid ko ito, O Diyos. Tapos pasanuhan ng iyong pagpapala, sapagkat sa bawat araw na kami ko'y lumalapit sa iyo, dumarating ka sa bawat sangkahayan. Panginoon, i-bless mo ang hapong ito, ang mga sandaling lilipas, dalangin po namin ang pagpapala mo dumating sa lugar na ito. Sa aming pag-uwi, pansamantala, paghiwalay pansamantala, ang tempo namin ng panibagong kalakasan, panibagong pag-asa at katatagan. Higit sa lahat ng mga answered prayer na patuloy namin inaasal, Panginoon. Father God, maraming salamat aming dinideklara ng hapong ito ay muli mong pinagtagumpay. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. Sa ngalan naman ng anak ng Espiritu Santo, Amen. Palakpakan si Yahweh El Shaddai. At harapin mo ang iyong katabi, sabihin mo, kapatid, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Muli na tayong Muli na tayo. bubusugin Bubusugin. ng kanyang salita. Kanyang salita. Amen? Amen. Amen. At manatili po tayong nakatayo. Basahin ko po ang isang verse na ating pagninilayan sa Philippians chapter 1 verse 6. Filipos chapter 1 verse 6. Atin pong ihanda ang ating puso sa kanyang mensahe. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it unto the completion until the day of Christ Jesus. Tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawa ay pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw na pagbabalik ni Kristo Jesus. Yan po mga kapatid ang napakagandang pangako ng Panginoon sa atin. Hindi natin palakpakan siya. Ayan, pwede na po kayong makaupo na may kagalakan, may kapayapaan at katiwasan. Amen. At iwaglit ang mga takot at mga pag-agam-agam
at panatilihin ang biyaya ng Panginoon. And Amen. never na tayo ay nagkamali sa mga desisyon na ating ginagawa. And once again, I would like to give thanks sa ating mga brother and sisters na nagiging patuloy na nagiging host ng ating gawain. Amen? Nagawain na siya. And also sa bawat mga nanay na nandito ngayon, thank you sa inyong support. And maybe, wala din ako dito kung wala kayo dyan. Amen. Salamat sa Panginoon sapagkat lagi niya tayong binibigyan ng chance na makapaglingkod. Amen. Lagi kong pinapanalangin sa Panginoon, Lord, pupunta na naman ako ng Morong, turuan mo ako. Sapagkat kahit anong pagpupursige ko na pag-aral, pagbasa, kapag wala ang kanyang guidance, wala pa rin. At lagi kong tinitiyak na minsan sa ating pagpupursige parang walang nangyayari. Kasi gustong patunayan ng Panginoon, hindi ikaw, kundi siya ang magtuturo sa atin. Hindi ang sarili nating kakayahan ang magiging dahilan para tayo ay magtagumpay sa mga hinahangad natin. Kaya tama yung ating pagtitipon dito sapagkat meron tayong isang supreme being. Kapag sinabing supreme being, kataas-taasang Diyos na siyang tanging may control, creator ng lahat ng bagay. Ang tao ay maraming nilikha, maraming naimbento, maraming ginagawa until now. But all of us, maging mga scientists, ay hindi creator. Ang tawag doon ay co-creator. Only one creator, which is Yahweh. He is the only creator of everything. Kaya kung tayo ay naambagan ng Diyos ng pambihirang dunong, kaya ng mga scientists natin, wala pa rin tayo pwedeng ipagmalaki. Wala pa rin tayong pwedeng ipagmayabang sapagkat kahit gaano karunong ng bawat tao, palaging may limitations. Amen ba? Palaging may mga kakulangan at pagkakamali. Pero ang Diyos na siyang lumikha, kahit kailan hindi nagkakamali. And napakaganda na sa Kanya natin ialay ang buhay natin. And most especially yung ating mga loved ones na hindi kinakaya ng ating mga effort. Amen po ba? Minsan lumulod tayo, umiiyak, tumatambling para magbago yung ating mga loved ones, no? Pero sometimes, pakiramdam natin bigo tayo. Pero hindi. Sapagkat palaging may gustong ang Diyos na makita sa atin. At ito yung ating pag-aaralan natin yun. Cultivating a deeper walk with God. Talaguin ang malalim na paglakad kasama ang Diyos. Amen ba? We have to cultivate or palaguin ang malalim na ugnayan natin sa Diyos. Ito ang tinatawag na Christian spiritual growth, mga kapatid. Kailangan, tama yung sinabi ng ating binasa, na tinitiyak ng Panginoon na ang ating pinasimulang paglingkod sa Kanya ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw na pagbalik ni Jesus. Ibig sabihin, yung pinasimulan natin ay walang tapon, walang basura, walang sayang, kundi ito ay lulubusin ng Panginoon. Everything that happened to us, nakala mo regret, sayang, pero hindi. Iyon ay mga materials ng Panginoon sa buhay natin, mga kabiguan, mga karamdaman, mga sakuna, akala natin, mga failures natin. Pero yun pala ang mga materials ng Lord, mga pamamaraan ng Diyos sa buhay natin para mas makita natin yung lalim ng Kanyang karunungan sa mga taong nagsusumikap na mag-explore ng Kanyang kalooban sa buhay natin. Because as human being, we have many question mark. Hindi man natin bitawan sa ating bibig. Palagi tayo may dudang tanong, Panginoon, bakit ganito? Bakit ganyan, Lord? And sometimes hindi mo nasabihin, napakalino ng mga doubt natin, napakalino ng mga duda natin sa Kanya, napakalino ng mga takot natin at pag-alinlangan. And yet, ang Diyos hindi ka binibitawan. Kaya nga nandiyan ka pa sapagkat without knowing, minsan lumalakad na lang tayo, naglilingkod na lang tayo, wala na sa ating sarili. Kasi wala na tayong ibang choice, no? Wala tayong ibang mapuntahan.
And sometimes, aminin natin yung hindi, nagkaroon tayo ng mga dryness, ng mga pagkukulang, ng mga kawalang gana sa paglilingkod. But then again, ito yung materials ng Diyos na ma-cultivate natin, na palaguin natin ang ating malalim na paglakad patungo sa Kanya. Ang panawagan ng Diyos sa atin ay isang action, isang pagkilos para mahanap natin ang tinatawag na greater intimacy with our Creator. Yung tinatawag na pinaka-the best na ugnayan sa Kanya. Pag tayo ay nag-journey sa mundo nito, halimbawa naglalakbay yung family sa isang sasakyan, yung saya biglang nawawala kapag ang sasakyan ay konting problema. No? Kahit gaano kaganda ng travel natin, kapag may anomalya, nawawala yung joy. Mawawala yung peace of mind. Napapalitan ng mga worry, no? Napapalitan ng mga takot, mga pag-alinlangan. Ano kaya ang mga ifs natin? What ifs? Paano kung walang mag-aayos dito ng aming sasakyan, no? At even in our physical life, kahit naglilingkod ka sa Lord, kahit nagsisimba tayo every Sunday, kapag hindi komportable yung ating physical na katawan, mga kapatid, hindi tayo masyadong nakakaroon ng peace of mind. Wala daw sa isa yung masarap na pagkain kapag masakit ang bagang. No? Walang halaga yung ganda ng kwarto at ng tulog kapag masakit ang ulo. May mga karamdaman tayo. We will never enjoy this life kapag may mga bagay-bagay na kung saan nagiging entrances sa buhay. And that's why marami tayong dapat makita at alamin sa buhay na ito. Sapagkat this journey is not easy. Ang paglalakbay ay hindi madali. Sabi ko nga lagi, maganda-ganda na yung isang linggo na okay yung buhay, no? Nung ako'y ma-aksidente, 3 months ago na, simula nung magkaroon ng fracture yung aking kamay. Nagpatid ako sa motor, no? Wala akong service. Nagpapatid ako. Ang inisip ko na lang, Lord, makapag-mission lang. Ibibigay ko lahat ng mag-offering, may mag-service lang sa akin. Kasi ang mahal na rin pag mag-joyride ka, ang mahal talaga. Pag-gali ka sa Parañaque, pag wala kang service, mga 800 pasok. No? Di ba? Mga 500 pasok o balikan. Di, wala. Naghanap ako ng service ng lalaki sa amin. Sabi ko may motor ako, maghahanap ako ng driver. And yet, wala talaga. Walang gustong mag-asyon kasi ang inahabol lagi ng tao yung kanilang personal na buhay. Yan, Sister, pasok ka, aalis na tayo. Okay lang, huwag na mag-sorry, ba? So, naghanap ako ng mga magdadrive sa akin. But then, wala kasi may gusto na mag-service. Kaya lang, ang inuuna nila yung pagkain sa araw-araw, brother. Gusto kong mag-serve, pero hindi ko na bumili ng bigas sa araw-araw, no? Kaya kahit may motor ako, walang magdadrive. Nabalitaan ko kay isang mga kapatiran tayo ng Matayan. And I'm so willing na puntahan. Pero wala akong ability, wala akong kakayahan na puntahan mo yan. Kasi wala akong sabihin. And I realize, dapat pala habang maganda ang pakiramdam natin, gawin na natin yung the best. Amen. Habang may pagkakataon na magagawa natin, gagawin natin. Yung 1 week ko na pagbiyahe ko, medyo masakit pa yung aking kamay. Nag-i-enjoy ako. Sabi ko, Lord, salamat sa Lord, makapagliling ko na ulit ako sa'yo. Pero alam mo, hindi ko na-i-enjoy. Ang tagal-tagal na ko nagmumuto. Ang tagal-tagal ko nang nag-travel dito sa Rizal. Pero sometimes parang okay na lang. Pero pag minsan pinapara ka ng Lord Ops, mukhang okay ka na. Pag pinara ka ng Diyos, pinatigil ako ng 3 months, walang service. Nai-stress ako, wala pa yung magsusundo, no? Wala pa yung maghahatid kasi pag sarili ko mga 2 hours, kailangan nagbabiyahin na ako yung magsusundo sa akin, talagang direkta yung oras, ang pagod ng stress. Sabi ko, Lord, kahit paglilingkod, maraming pagsundo. Kaya doon ka magtatanong, ito nga Lord, para sa inyo ito lahat maglilingkod na to for your glory, pero bakit ako nahihirapan? Alam nyo, di natin maiwasan, no? Pero napakaganda na mas maging klaro. At yung paglilingkod natin ito, hindi ito destinasyon. Hindi ito hangganan ng ating paglilingkod. And don't ever think na kapag nakaupo ka na, nag-a-attend ka na, okay na, everything will okay. No.
Serving God is not a destination. It is a journey towards deeper intimacy with God. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi ito lugar na kung saan okay ka na, maging kampante ka na, hindi ito ay paglalakbay, patungo sa mas maganda, malalim, matibay na unayan sa Diyos. Nagkakakilala yung mag-asawa kapag matagal na nagsama, no? Nagkakakilala na ng tunay na ugali, ng tunay na galaw, ng tunay na mga instinct kapag matagal na silang nagkikita. Sabi ko nga, ang asawa mo, galaw ka lang kapag kilala mo siya, alam mo na ang kanyang mga weaknesses, ang kanyang mga problema sa buhay. All these things ay alam mo na. Ganon din sa Diyos. Kapag tayo ay aware, kapag tayo ay conscious sa buhay paglilingkod, hindi dapat tayo naaagaw ng mga personal na pakiramdam natin. Dapat nalalaman natin yung tinatawag na deeper understanding with Him. Ito yung malinig na hindi nakapansin ng maraming Kristiyano. Alam niyo kung bakit? Ang kanilang goal ay blessing, mga bagay-bagay na anytime pwede nilang iwanan. Yung mga biyayang pag-iisip mo minsan wala na. Amen po ba? Amen. Bago ko ituloy ang isang kwento, may gusto akong i-share sa inyo. Ewan ko kung na-i-share ko na ito sa inyo. May isang binata na kung saan grabe siya sa devoted sa paglilingkod. At alam niyo, sabi na, I will serve you or whatever will happen to me. Minsan kapag ganun yung challenge mo, pinitest din tayo ng Lord in another way. Ang test kasi dalawang bagay. Ang test ng Lord para patatigin tayo. Ang test ng evil ay para sirahin ka. Alam niyo yung test? Ang pagsubok ng demonyo para hamunin ka patungo sa kanyang gusto. Pero ang test ng Lord ay ipaalam sa iyo na kailangan matatag ka sa bawat challenges. At itong binata nito ay nagbitaw ng word sa Panginoon kasi na-enjoy niya yung kanyang buhay Christian. Sabi niya, Lord, whatever will happen, I am with you. Unang pagsubok na kanyang kinharap ay nag-break sila ng girlfriend niya. Medyo may kabigatan, alam niyo, pag emotion, kapag damdamin ang involved, medyo masakit, no? Kapag relationship ay medyo may kahirapan. Hindi mo mahanap ng nasaan yung sakit. Ang hirap, di ba? At yun ang kanyang unang trials. Hindi niya nararamdaman yung pera niya. Sometimes walang value yung pera kapag personal na problema ang meron. Pero sabi niya, Lord, ang hirap nito pero kakayanin ko as what I have said to you. Nang sabi niya, kahit anong challenges ay maglilingkod siya sa Diyos. Amen ba? So, na-overcome niya, nagkaroon na wala siya ng girlfriend, pero still he is continue serving God. At alam niyo sa kanyang paglilingkod, tuloy-tuloy siya. Hindi pa tumagal, may another challenges. Yung kanyang mga magulang ay nagkasakit. Siyempre, patanda na, darating na talaga yung ganong situation, no? Nagkakaroon na ng mga negative sa kanyang magulang. So, nabigo siya sa kanyang girlfriend. Siyempre, apektado yung kanyang routine, ang kanyang buhay, nawalan siya ng inspiration, di ba? Na supposed to be yung nag-ubos ng kanyang moral, nag-ubos ng kanyang pagkatao. At alam nyo, nang magkasakit yung kanyang mga magulang, medyo nagkabigatan yun. At isang mabigat na hamon, mga kapatid ko sa Diyos, sa kanyang pagkasakit ng kanyang mga magulang, thank you po. Sa pagkasakit ng kanyang mga magulang, ay medyo nahirapan siya ng sobra. Siyempre, kapag nagkasakit yung kanyang mga magulang, hindi lang yung kanyang sarili ang nakikado, kundi yung pinansyal. Alam daw, habang inaalagaan niya, sabi niya, Lord, itutuloy ko to. Ano mang problema, itutuloy ko itong aking paglilingkod. Nawalan siya ng girlfriend, nagkasakit ng kanyang magulang, pero walang hint sa isip niya at tumigil. At alam niyo, siyempre nawalan siya ng ganang magtrabaho, na medyo napabayaan niya yung kanyang work. At ito yung pinangapangatang mabigat. Nawalan siya ng trabaho. Aside, naligo yung girlfriend niya, nagkasakit yung magulang niya, napabayaan niya yung time sa trabaho, at nawalan siya ng trabaho. No? So, interconnected minsan.
Kaya pag di tayo nagbangkay sa sarili natin, yung simpleng problema na sinimulan ng demonyo sa atin, pwede tayong sa atin anong gawin. Kaya yung unang bagay na nakita natin pagsubok, ilan mabatay natin, ito na yung pintuan ng demonyo. Kita niyo kung ng failures na, gusto siyang ilayo sa Diyos. Hindi na pang pinto ang demonyo, nagkasakit yung magulang niya. Another thing, nawalan siya ng trabaho. Pero sabi niya, hindi pa ko titigil. Ganyan lang, trabaho lang yan, karamdaman lang yan. And the ultimate na problema niya ay yung magulang niya na kamatay. Halos maiksi lang yung interval na namatay. Sobrang hirap, no? Just expect na halimbawa 1 or 2 years yung ganung preparation, yung kalaban sa kanya. Nawalan ng girlfriend, nawalan ng magulang, nawalan ng trabaho. Parang masarap sabihin, sobrang malas ko, no? Parang may karapatan kang sabihin, napakamalas naman ang buhay nito. Pero doon bumigay siya. Sabi niya, hindi ka pala totoo, Lord. Inubos mo lahat sa akin. Binibigay ko naman ang gusto ko. Bakit ganun? Alam mo, nalungkot siya. Talagang mahirap niya nang kumbinsihin ng kanyang sarili ay magtiwala sa Diyos. Di ba napakahirap kumbinsin ang sarili na Diyos kung wala kang kakainin, na? Napakahirap kumbinsihin ang sarili natin kapag may mga problema, parang walang nangyayari. Kahit pag-aanong faith natin, kahit pag-aanong pagpapalakas sa sarili natin, after 1 minute, after 2 minutes, after 1 day na malakas ka, mangingibago yung problema. Pag nasa gawain ka, baby, nagkarinig ka ng word of God, okay lang to, Lord, may pagsubok lang, Lord, pero yung haba ng buhay sa pakikipaglaban, hindi madali. Maganda lang pag nasa prayer meeting ka, pero pag haharap ka na sa tunay na buhay, hindi na madali. Yung tunay na hamon ng buhay, hindi na madali. Mahirap makipaglaban sa tunay na realidad. Kuha niyo. Kaya sabi niya, gusto niya nang bumigay siya. At dinigla niya sa kanyang sarili, wala naman palang Diyos eh. Kasi kung may Diyos, hindi dapat di nagkagana yung buhay. At alam niyo, mas nangibabaw yung kanyang duda. Pag-uwi niya sa bahay, kinuha niya mga Biblia, mga religious articles, sinunog niya. Nung sinunog niya, nakaramdam siya ng kapayapaan. Alam niyo kung bakit? Sabihin niyo bakit? Pakiramdam niya nakaganti siya sa Diyos. Kuha niya. Sabi niya, wala na pala pakinabang yung Biblia, yung mga religious articles, sinunog niya. Kung totoo ka, Diyos, kumilos ka ngayon, ipakita mo sa pagkasunog na yan, mamatay niya ako yun, wala na, sunog ka lang. Naglakad-lakad siya, nagpagala-gala siya na may disappointment. May kabiguan sa Panginoon. Nakakita siya ng prayer meeting. May sumisigaw, pinagaling ako ng Lord! Sa kanya isip, kalokohan niyo yan. Walang nagpapagaling, walang Diyos, namatay na yung mga magulang kayo, may Diyos kayo. Arang ganun yung kanyang mga isip. Ay sabi niya, hindi totoo yan. Alam niyo, hindi siya kontento na, hindi siya naniwala. Kung noon, naghahangad siya na malalim yung lalim ng Diyos, ngayon ang hinahanap yung lalim na walang Diyos. Nakuha niya. Gusto niyang i-prove niya sa kanyang sarili na walang Diyos. Kaya nung may nagpatotoo na may nagpapagaling na Diyos, alam yung ginawa niya? Kinuha niya yung pangalan ng nagpatotoo kasi kinamagan hahanapin niya, i-interviewin niya kung totoong nagsasabi siya ng totoo. O ginagamit lang siya ng isang ministry na sabihin na mag-boast ng faith pero hindi pala. Kinuha niya yung pangalan in another day, naglakad siya. Pinuntahan niya yung bahay ng nagpatotoo. Tapos tinanong niya, ito, nasaan po ba ang pangalan dito, sister? Bakit po? Gusto ko lang siyang interview kasi magaling na to. Ay, naku, Brad. Kagabi, pag-uwi niya galing sa gawain, namatay na yan. Lalong nadagdagan ang kanyang malaking duda sa Diyos. Kita niyo, sabi sa sarili, walang Diyos. Kasi nagpatotoong magaling kinumagahan na namatay. Lalo siyang nagrebelde sa Diyos. Alam niyo, ang ginawa niya, sabihin niyo ano? Inuha niya yung aparador na punong-puno ng religious articles and books, theology, lahat ng mga references nandoon. Tinungga niya yung aparato, sinunog niya ulit. Wala na siyang nakitira kahit isa. Kasi unang tinong yung Biblia niya lang at konting gamit. Pero na-prove niya na sa kanyang sarili na walang Diyos. Kaya ang ginawa niya, tinungga niya yung aparador, sinunog niya ulit.
Naglagablab, dinagdagan pa ng gasolina, lagablab ng lagablab. Pagtapos ng sunog, tinanggal niya yung mga abo. Pero alam niya, habang tinatanggal niya ang mga abo, may naiwan isang page na hindi nasunog. Alam niyo kung anong nasa sulat sa isang page, na isang verse? Sabihin niyo ano? Anong doon? Secret. Ang sabi doon ay, heaven and earth will pass away, but my words will never pass. Ang kanyang pagpenta sa Diyos ay hanggang dito lang sa lupa. Hindi niya alam yung mga darating na panahon. Minsan ganun tayo sinusukat ng Diyos, ganun tayo kalalim. Kaya sabi niya, napaiyak siya na hindi na siya pwede makapagsi kasi nabandon niya lahat ng kanyang pananampalataya. Pero pinatunayan doon na mawala man ang lahat ng bagay, hindi mawawala ang salita ng Diyos. Kahit ang tayo magduda ngayong hapon, hindi magbabago ang Diyos. Isang napakagandang pwedeng panghawakan natin na anuman ang mangyari. Sabi ko kanina, hindi ito destinasyon. Tama yung sabi ni Brother Rafi, hindi pa tapos ang Diyos. Amen. Hindi pa siya tapos sa atin. May paglalakbay tayo na dapat makita natin na ang ating paglilingkod, ipatuloy natin kalabit. Ito yung tama yung ginagawa ninyo, ginagawa natin mga kapatid ko sa akin. Sapagkat ito yung mga practical steps natin para makita natin yung katotohanan to nurture our faith. Amen ba? Papalaguin natin yung faith natin at makita natin yung presence ng Lord fully sa buhay natin. Ano yung dapat nating practical na dapat gawin? Spiritual growth is a deliberate choice. Ang paglilingkod, ang pagiging spiritual choice ay intentional. Mapagmuli. Amen ba? Sabi ng Panginoon, but seek ye first His kingdom and His righteousness, and all this, the things will be given to you as well. Amen. Hindi tayo entitled kapag nalilingkod ka, everything na gusto mo ay okay na. Hindi ka entitled na pag nalilingkod ka sa Kanya, whatever you want ay okay na. Kasi may conditional, hindi nagkulang ang Diyos kung may mga bagay na hindi niya pwedeng ibigay. Ano? Hindi nag-failure ang Diyos kung may mga pangyayari sa buhay natin na hindi niya naibigay. And always remember these things. Kasi may condition ang Diyos na may mga bagay na dadaanin tayo sa filter ng buhay natin para makamta natin yung lahat ng bagay. Hanapin ang Kanyang kingdom. Pag nahanap natin yung Kanyang kingdom, and that was the time na magkaroon tayo ng wisdom na gamitin yung Kanyang blessing sa araw-araw. Kahit yung bata, nabigyan mo ng pera, hindi naman alam yun. Ang binili. Kaya yung minsan yung mga anak mayaman, hindi nag-grow kasi hindi nila paano gamitin yung kayamanan. So when we seek God's kingdom, yung lahat ng blessings na kasunod ay kaya nating i-nurture, kaya nating i-pahalagahan, kaya nating i-value sa buhay natin. At makikita yung mga biglang yaman, maniwala ka magbilang ka ng isang taong bubos ang yaman. Kasi lahat ng bagay ay may proseso. Kapag ang tao yumaman na galing sa Diyos, mga kapatid ko sa Panginoon, magiging maganda yung flow ng buhay natin sapagkat everything that happens ay napapahalagahan natin. Amen. Sumasabay yung ating paglago sa buhay spiritual kasama yung mga material blessings na meron tayo. Kapag tayo ay yumaman na walang hindi malago yung spiritual, kung saan-saan tayo tatakot. Kung ano-ano ang ating gagawin. Diba? Pero nung makita natin yung paghahari ng Diyos, nung makita natin yung Kanyang righteousness, doon natin malalaman na yung lahat ng bagay ay mas mahalaga. At alam nyo, kapag nakita natin yung Kanyang kingdom, yung Kanyang paghari, nakita natin yung Kanyang kaharian sa buhay natin in our daily living, wala nang ganda yung mga bagay. Ay isang sukatan ng ating buhay. Kapag tayo ay mga worldly pa, we are not growing our spiritual life. Kapag ang ating mindset ay mga bagay na pakikipag-compete sa mundo, hindi lumako yung ating faith. Isang sukatan ng ating buhay kung tayo ay matatag na. Kapag may panahon na nawawalan tayo ng pera. Pero kapag panahon na sinubo ka, doon mo matitest na ay ang growing na. Ano?
sa buhay, in every circumstances, material, relationship, palaging may mga test. No? Ako duman sa mga pagsubok ng buhay sa aming mag-asawa, at hasa, wala kaming anak. Sa mga walang anak, kapag hindi ka Christian, boring ang buhay, maniwala ka. No? Pag Pasko, ang dami namin inihanda ng asawa ko. Pagod na pagod kaming dalawa, spaghetti, karne, adobo, chicken. Pagkatapos sa aming maluto, ang tanong ng sinong kakain ito. Kasi hindi na namin, totoo, walang joke. Pagod lang kami magluto, mga salad, minsan nilong tutungan ng mga pagkain. Pambili, no? Pambili naman. Pagkatapos, kung saan pumupunta yung asawa, alam mo kung saan pumupunta? Naghahanap ng mapagbibigyan. Alam na makakain. Wala pong yapang yun. Anyway, okay naman yun. Pero nakain namin, hindi ko konti. Sabi ng asawa ko, dapat nasa dito na lang kayo, hindi yung pamangkin natin, may kasama tayo. Boring. Saklong ng aking buhay paglilingkod. Kapag hindi ako matatag, walang kwenta ang paglimisyon ko. Pero nakita ko yung deeper calling ng Lord. Kasi kung ganitong buhay, dumaan kami sa mga sitwasyon na nag-asawa, nag-away kami, nagkakaroon ng skandal, nagkakaroon ng mga jealousy. Amen ba? Kapag nag-away ang mag-asawa, yung infidelity, yung pag hindi katapatan, napakalaking grasya, ay napakalaking trahedya. Amen? Nag-away kayo mag-asawa sa mga sitwasyon, napagselos, palagi yung katapusan ng aming relasyon. Nag-away kami, sabi niya, maghiwalay na lang tayo. Hindi ka naman magbabago. Hindi pa naman ginusto lahat. Tuhan nyo. Hindi. Kung ganyan, wala na yan. Wala kang pupunta. Wala na lang tayong anak. Hindi ka pa mag-aayos. Saan pa tayo pupulutin? Tuhan nyo. Alam nyo, sige, kayo bahala. Nung mag-away kami, tawag ako sa mga kapatid ko. Buti na lang, ang blessing ko, alam nyo, yung family ko talagang follow-up support sa akin. Sabi ko, nag-away kami, di ako pinapawin ng asawa ko, baka mamatay doon niya ako eh. Kaya sabi ko, tinis ko na lang siya, huwag kang mag-alala, di na ako mag-i-stay dyan. Ihanda mo lang yung computer ko dyan, tama na yung dalawang gamit, ihanda mo lang yung laptop ko, yung mga gadget ko dyan, ilagay mo na sa box. Yung mga damit na binili mo sa'yo na, yung nabili kong dalawang damit na daling ko. Wala niya. Kapag nag-away, nagkabenta na, no? Tapos sabi ng kapatid ko, anong nangyari sa inyo? Sabi ko, nag-away kami. Wala na kayo mapupunta dito sa mali, bilang dalawa. Sabi niya, padalang kita ng chikas, huwag ka muna umuwi, magtulog ka muna sa hotel. Atin ako ng hotel. Atin na to. Tulog ako sa hotel, umiyak ako, bago umaga. Dumating ako ng hotel, alas 7 ng gabi. Tapos, hanggang umaga umiyak ako. Doon, i-reveal ng Lord, isa-isang blessing. Ang mga pagkakas. Sometimes pag nag-away kayo, wala nang mabuti. Pero pag tumiming yung buhay mo, nang ma-realize, all those good things that happen. Nung umaga na nag-preach ako, umiyak na ako. Alam niyo, sabi ko sa sarili ko, ito niyata yung last preaching ko. Kaya sabi ng kapatid, huwag kang mag-alala, ngayon ka na dito, yung bahay, ang laki-laki ng bahay ito, walang titira dito, pupunta na kami ng Canada. Iwan ko na yung kotse dito, bahala ka na dito, sabi niya. Pero hindi ako interesado. Niwala po kayo. Walang sesa yung mga bagay niya. Sabi ko, inisip ko, babalik ko yung asawa ko sa balik ng kwarto lang. Hindi ko, mas malakas yung aking magnet doon sa bahay, isang kwarto lang, kaysa mas malaking bahay. Na? Pagbalik ko sa bahay, hinahanap ko yung box. Walang box. Walang inayos na. Hindi ako aalis na. Sa isip ko lang, asan na ba yung box? Pero ako wala ng box. Nagmamari pa ako na aalis ko na. Pero pag tinanong ko siguro na matagal-tagal, aayusin niyo yun. At alam niya, hindi na ako umimik. Yun pala hindi pa tapos ang problema. Sabi niya, bukas sama kayo sa amin. Nagmotor na ako, nakaangkas na kayaka pa, pero hindi pa pala hilong. Hindi pa ayos, kaya hindi pa tapos. Magyakap na ako away sa akin. Liko ko ng ganyan, papunta na sa boarding house namin. May rumaragasang galing Cavite, binangga yung likod namin. Pagtumba namin dalawa, nagkanin na ito.
fracture na yung aking kamay, nanginginig na. Nung tingnan ko siya, niyayakap ko, humingi ako ng sorry. Alam niyo, conviction ko agad yung aking nagagawang mali. Sabi ko, sorry, hindi na makulit. Ano yung makulit? Yung sinasabi mo. Pag hindi ka wala, ayaw ka ng kasalanan, ha? Sabi niya, niyakap ko siya. Nung makita ko yung paa, butas. Butas na tumuro ko. Tapos, sa madaling sabi, dinala kami sa hospital ng paraan natin. Nahabol namin yung magtang sa amin, magbunggo. Inamagaan, umuwi kami ng bahay, alas 3 ng umaga. Kasi nagpunta kami ng barangay para i-hold yung kapaga sa amin. Pagpunta namin sa bahay, sabi niya, pasalamat ka sa Diyos kasi ikaw yung aking paa. Ako naman ang iyong kamay. Kasi ang paa ko ay nakakalakad, pero ang kanyang paa hindi makalakad. Hindi naman ako magkagalaw. Kahit na magpindot ng ATM machine, di kaya, no? Hindi na kaya kasi sobrang sakit. Yung magpindot ka lang ng bangko, ang hirap, talagang nangyayari. Sabi niya, kung hindi na habang nakagabi, pag uwi mo ngayong gabi, wala ka nang uuwi na. Sabi ko, bakit? Mag-aarkala ko ng sariling kwarto sa Cavite. Sabi ko, pera. Pero hindi nangyari. At sabi niya, totoo ang sabi ng Panginoon, ang pinag-isa ng Diyos, hindi kayo pag-iwalayin. Ito yung materials sinasabi ko kanina. Kailangan sa buhay spiritual, kailangan nandun lagi yung Diyos. If God is always with us, God will always intervene. Kaya ang fellowship natin, ang rotor niyan is fellowship. God is in the ship. Kuha niyo? Si Jesus ay nasa bangka. Kapag tayo ay nagbabangka na wala si Jesus, walang fellowship. Sapagkat si Jesus ang nasa bangka. And even in the family, even in the community, God is always there sa buhay natin. Kaya sa bawat journey natin, kailangan mayroon tayong intentional na paglilingkod sa Kanya ng kasama siya. Amen. Ito na yung karapat niya. Ano yung tip ng ating spiritual growth? Make time for God. Palaging may panahon ng Diyos. Amen ba? Amen. Kailangan, huwag tayong kontento na tayo nakikinig kapag gusto natin. Meron tayong spiritual goal. Meron tayong goal sa buhay natin. Kasi pag di natin nabago yung sarili natin, maniwala ka. Kahit 10 Diyos ang hanapin mo, paulit-ulit ang problema. Amen? Ang Diyos given na yung blessings eh. Yung pagiging tayo, isang malaking biyaya. Kailangan i-enhance na lang natin yung pagiging tayo. Ang palagay na lang natin yung pagiging tayo. Kasi ibinigay niya na lahat. Eh sabi ko kanina, kahit maghanap ka ng 10 Diyos kapag di natin na-improve yung sarili natin, kaya yung paglilingkod kailangan intentional. Tinawag ka ng Diyos, pinaramdam yung presence niya, pinaramdam yung calling niya, pinatikan ng mga bagay-bagay, hindi pa tapos to. Naipakita natin sa Kanya na mayroon tayong oras para sa Kanya. Kaya na ginagawa natin ngayon, palagin natin lalo yung ating buhay pananampalataya. Hindi ba? Ang journey, ang pananampalataya is a journey about intimacy with God. Ang paglalakbay natin, paglago natin ay paglalakbay patungo na mapalapit sa Diyos. Alam niyo yung prayers ng isang sa Proverbs, Panginoon, huwag mong hayaan na ako yumaman at makalimutan kita. Hindi ko na alam yung verse mo. Pero huwag mong hayaan na ako ay maghirap at malakas lamang kita. Sapat na pagkain, diba? Para sa kanyang buhay. Sabi ng James 4:8, draw near to God, and He will draw near to you. Lumapit ka sa Diyos, at siya ay lalapit sa atin. Amen. Kapag tayo ay tiyak na sa buhay spiritual natin, nawawala yung agam-agam. Nawawala na yung pagdududa kasi kampante ka na eh. Alam mo that whatever will happen, palaging may control ang Diyos. Pero every time na lang may problema ka, parang hindi Christian, tayong pinapahirapan natin. Ha? Kapag hindi natin na-improve yung ating spiritual life, mga kapatid, habang buhay natin parurusahan yung ating sarili. Amen ba? Kaya naman pray over sa akin. Sa probinsya, pag nag-prayer meeting, ang kagandahan doon, pagka may banding-banding ka. Yung may-ari ng bahay doon, meron siyang ang tawag ng depression. Yung pinakasakit niya ay hindi makatulog.
ang kanyang sandigan ay, siyempre, spiritual yung paglilingkod. Tuwang-tuwa siya pag may gawain, malakas siya. Kaya minsan pag nandun ako, Brother Chito, huwag ka man naman tulog. Sabi ko, okay lang po, kentuhan tayo, sharing tayo. Kahit nasa loob niya ng musikyo, ipapray over ka sa bahay. Brother, maghigat lang ako, kentuhan tayo. May ano siya, depression. Sabi ko, sister, matulog na ako, i-pray over na kita. Sabi ko, sige Brad, para mapayaran ako. Then, pray na ako sa kanya. Okay Brad, salamat ha. Maglalakad na kanya, maya-maya pag niyo nagkasa. Brother, sabi ko, bakit? I-pray over muli ako. Hirap na. Sabi ko, sister, hindi tayo sasama habang buhay. Kasama mo ang Diyos. Yes. Amen. Alam niyo, natutuwa din sa pagligawan ng problema, naging masyado siyang independent. Nagiging siyang dependent. So, kailangan, maipakita natin na ang paglilingkod ay malalim na intimate sa Diyos. And you know what? Intimacy is not only in closeness, but in even in afar. Kaya yung mag-asawa na nasusukat kayo ng faithfulness, kapag magkalayo, amen ba? Nasukat yung faithfulness kapag hindi laging nababantayan, kahit hindi mo siya bantayan. Amen ba? So, ganun din sa Diyos natin. Mag-test natin na God is with us, kahit pakiramdam mo, wala siya sa tabi natin. Kahit pakiramdam mo, may kaguluhan tayo nararamdaman. God is always watching us. Palagi siya nagmamasid sa atin. At ganun dapat ma-disiplina natin yung ating sarili. Na sa ating paglingkod sa Kanya, may malalim tayo na yung kampante ka, secure ka, sigurado ka na ang paglilingkod mo ay kitang-kita ng Diyos, hindi ka iniwan. Alam niyo yung bata na hinahatid sa eskwelahan. Sige na anak, diyan ka lang sa room at dito lang ako. Pero nagluto na yung magulang sa bahay. Nung ihatid sa room, inalis yung magulang, nag-ayos ng bahay. Pero paglabas ng bata, tuwang-tuwa, salamat mama, hindi mo ko iniwan, pero iwanan. Pero ang mindset ng bata, hindi siya iwanan. Kaya kampante siya na nag-aaral kasi alam niya na hindi siya iiwanan ng kanyang magulang. In the same way, this, kapag you are intimate with God, secure ka sa buhay mo that God will never leave us. Kailangan ganun tayo kumbinsido. Kasi mawawala ng sensa yung mga pagod natin. Meron tayong deeper intimacy with God. So, napakahalaga na i-cultivate natin yung ganung relationship sa Kanya. That Yahweh El Shaddai is not only in prayer meeting, because God is always with us. Sabi ni St. Paul, sa totoo, hindi natin kasama ang Diyos, sapagkat ang totoo, nasa atin ang Diyos. Amen. Hindi lang natin sa kasama, kundi nasa atin siya mismo. The life that we had, the power that we have, ay nandoon yung kanyang kapatid. Practice intentional prayer. Go beyond asking for things in because is spending time with God. Minsan, hindi nakapokus sa mga kahilingan natin daw. Kailangan nakapokus tayo sa pagkikipag-unayan sa Kanya. Pag nagbasa ako ng pag may nabasa akong mga prayer requests, kapag nag-ayos kami sa mga diocesan, bubuksan nagpapadala ng prayer request, alam niyo, most of the time ang hilingan ng tao na pang isang buwan lang. Pang isang taon. Pag hanggang dito lang. Walang nakakasukat sa kayang ibigay ng Diyos. No? Palagi tayong mga pang-temporal. Dapat mas maak natin yung wisdom ng Panginoon na sa paglapit natin sa Kanya, hindi lang mga pangsamantalang prayer, kailangan yung nakadikit sa pagkatao natin. Kaya yung pray ko, sabi ko, Lord, wag mong hayaan na mapahiya yung mga taong hindi naglilingkod. Yung mga naglilingkod, wag mong hayaan mapahiya sa mga taong hindi naglilingkod. Amen. Ibig sabihin, tayo mga naglilingkod na yung mas malinaw na ugnayan sa Kanya. We have to cultivate, to listen to His voice. Paano natin siya mapakinggan? Hindi literal, kundi by circumstance. At napakahalaga ng consciousness natin. Amen ba? Napakalino naman ng Biblia. Those who are walking in the right path will gain life. Kaya kapag sarili natin yung ating ginugusto, alam, huwag na lang tayo maglingkod kasi lang naman ang gusto mo eh. Yung sarili mo lang naman ang gusto mo eh. No? Kailangan nakukumbinsi din natin ang Diyos na ang ating sarili sumama sa Diyos. Amen. No? Na ipapakita natin sa Kanya na sa pag-ipag-unayan natin sa Diyos the very perfect prayer to do His will.
Diba? Yung gawin yung gusto niya sa buhay natin. Pero hindi ito madali. Hindi madali. Napakahirap. Kasi bilang carnal na tao, iba yung emotion natin, iba yung damdamin natin. Sa panahon ngayon, alam niyo, malaking problema ng tao, yung pamilya, yung mga unfaithfulness, yung mga kapit, yung kaliwaan, yung mga anakawan, yung mga drugs. Wala ng taong matuwid. Yung mga taong nagninegosyo daw, magkapera lang kahit ikakapahamak ng iba. Masyado na corrupted yung mundo, no? Napakagulo na ng mundo. Kahit mahirap na tayo ay maagaw pa ng galaw ng mundo, mga kapatid. There is no power, there is no tool. Walang ibang kapangyarihan na pwedeng umagaw sa atin sa ganung kapangyarihan kundi ang paglapit sa Diyos. Because God will always intervene for those things beyond our power. Amen. Yung mga bagay na hindi natin kaya ay kaya ng pakialaman ng Diyos. Engage with the Scriptures. Read the Bible with an open heart, mga kapatid. Pag nagbasa tayo ng Biblia, nakinig tayo ng Word of God, we must be open heart and to seek to understand God's character. Alamin natin siya ng malaliman, na may kalawakan ng pangunawa. Sapagkat ang kanyang kalooban ay magkaroon ng puwang sa buhay natin. Sa panahon ngayon, ang napakalaking challenge kasi napakagulo na ng mundo. Wala na daw tayong quiet life. Wala tayong quiet moments, no? Kaya noon pala, naganap ang mga kawikaan kasi yung mga matatanda natin base sa mga pag-aaral. Yung mga matatanda natin, may mga panahon para mag-quiet moments. Ay, wala na. Pag nasa labas, may headphone. Pag nasa kotse, may car stereo. Pag nasa labas, ang daming umaagaw. Kaya wala na yung panahon para sa quiet moments. Wala nang lugar ang Diyos para mangusap sa atin. Napakalaga na hanggang ngayon meron tayong quiet moments sa kwarto natin, sa sarili natin. And we always ask God, ano yung kanyang gusto sa buhay natin? Ano yung kanyang kalooban sa buhay natin? Spiritual growth requires transformation. Ang paglago ng spiritual kailangan ng transformation within and without. Maging sa loob at maging sa labas. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. The new has come. Isang pinaka-visible na ebidensya sa mga taong lumago ang spiritual ay ang ating buhay. Natuwa nga ako, sabi ko kapag prayer meeting, mag-umaga, uyat, kakapuwi, alas 7 ng gabi, uwi na magsasakyan ng jeep. Alam mo yung dagsa yung tao, no? Kasi isipin mo, from 3 o'clock ng PM, nandun na sa luneta, nakaprepare kami foods para mag-worship sa Lord. Until the morning, andyan darating na si Brother Mike. Sobrang sacrifice. Ulan, init, no? Pag-ihi, magpipila, dami, di ba? Gutom, di ba alam kung ano sacrifice. Pag-uwi, pag umaga, mag-aagawan na ng yung pagod, maghapong magdamag. Nung magsakay na sa jeep, sinayang kasi nag-away-away. No? Kapag napagod na yung ating katawan, nagkakaroon ng lugar ang demonyo. Amen ba? Yung pag-overnight natin, kasi totoo naman, napagod yung katawan, napuyat, nawawala na yung mood, no? Pero hindi na nag-work yung Holy Spirit. Eh, isang basis na mayroon tayong transformation na overcome na so-surpass yung ganung uri ng buhay na meron tayo. Kaya nga, ang pinakamagandang fruit of the Holy Spirit is self-control. Di ba? Kasi isang malaking factor sa buhay natin ay yung ating physical. Kaya nga, maging sa spiritual, kasama yung exercise. Kasi kapag uneasy ka, madali ka ma-irita. Kapag hindi maganda yung flow ng mood natin, kapag hindi maganda yung cycle ng ating blood, kaya wala tayo sa mood, ang daling magalit, no? Kahit mabait ka, magagalit ka. Kasi yung mood natin may factor.
Kaya ang Diyos kompleto lahat ng magiging turo sa atin. Pero ang sabi na if anyone who is in Christ is a new creation, so nawawalan, nadi-deactivate yung kasalanan. Anyway, yung temperance, okay lang yun, that's normal. Pero yung attitude, iba yung usapan niya. Yung medyo na-erect ka, okay lang, medium na intindihan kasi baka makasyusyuga, magalitin. Medyo normal yun. Pero yung character, iba yung usapan niya. Bakit ko nasabi? Nung kami ay nagbabangko, may isang matanda ilang sa amin, brother, pwede pong mag-ati ng bangko. Oo naman nanay. Bakit may tali ito? Sabi ko may mga nakareserve niya. Pwede ba brother kunin ko yung lima? Pwede naman po, kaso may mga nauna na dyan. Yung unang pakiusap na lumanay, pangalawang na lumanay, yung pang-apat, medyo galit na. Parang hindi kayo mga anak ng Diyos. Matanda na ako, di mo kayo ibigay ang lima. Aba, hindi po kayo ganoon. May na ko na nakiusap sa amin na maayos din. Bahala na sa inyong Holy Spirit. Hindi niyo ibibigay, bahala na. Ano, ating matandang pito kasi din. Manitira niyo. Sa gawain marami dyan. Naniwala ko kayo. Sa gawain may mga pang hindi nagbabayad ng upuan. Oo, naniwala ko kayo. Kaya pag nahina-hina yung spirituality mo, ako walang nangyayari sa mga pagbiling doon na ito. Amen ba? Nasusukat agad tayo, kaya nasaan yung growth? Kasi ang pagpunta nila doon, taliwa sa mga expectation ng Lord. Akala nila, gagawin lang yun, masaya o kinakaba. Hindi gano'n yung demand ng Diyos. Amen. More than your prayer request, kundi yung personal natin ugnayan kay El Shaddai. At pagkakataon lang para may pakita mo sa kanilang tunay kang lingkod, no? Kaya sabi ko minsan sa mga research, alam mo minsan nakakatakot din tayo. Kasi yung mga joke natin nakakatito sa iba. No? Yung mga preacher kasama ko, yung assembly, may nagpatotoong matanda. Yung malakas lang na imin na parang nakakaloko, ibang usapan na, di ba? Amen! Tapos yung iba tingin na sa amin, maraming nauutin. Eh, hindi madaling maging Kristiyano. Kasi maselan yung mundo. Because the neighbor that surround with us ay may expectation. Anak na niyawe, dapat ganito, may transformation, di ba? At napakahirap natin anak na siya rin maniwala ka. Hindi madali talaga mga kapatid. At napakalaking responsibilidad. Kaya nung nakarang linggo, putulin mo yung kamay mo kung lagi mo sa akin ang kamay mo ang nagiging kasalanan. Kasi sabi nga ng isang pare, ang pinakamabigat hindi yung nagkakasala ka, kundi yung magiging kasalanan ng iba. Amen. Kung ganun yung base ng material na bagay sa buhay natin, walang taong may kamay, walang taong may mata. Kasi at na nagkakasala. Hindi madali ang pagiging Kristiyano mga kapatid sapagkat we have a deeper and a big responsibility to other people. Kaya nga nung nagkakanta ng mga issue sa ating pag-ilit, sawa ko, yung 10 taon mong paghahayag, pwede mong wasakin sa isang araw. Yung lahat mong sinabing mabubuti sa bawat lugar ng Rizal, pag natanong siya ang hindi maganda, bubuhok na siya. O ano? Hindi ganun kalaya. And that's why I tulad sabi ko Panginoon, build us, guide us sa mas matibay na paglilingkod. Kasi hindi madali yung tinatahak na landas natin sapagkat sabi ni St. Paul, kung bago kang nilalang, the new has come. Naramdaman, nakita ng bawat isa. At hindi po talaga madali na makapag-akay tayo mismo sa bahay natin. Hindi ay Kristiyano. Sabi ng isang anak, sabi ng kanta ni Brother Mimi, Papa, kailan kayo mag-El Shaddai? Wala kayong prayer meeting anak. Bakit gusto mo na mag-El Shaddai? Kasi pag nasa gawain tayo, ang mabait nyo eh. Pag nasa bahay pala, ibang klase na. Medyo nakakatawa, pero nakakabigat ng kalooban. Diba? Nakakalungkot, diba? Parang okay lang sa atin. But if you dig out, hindi nakakatawa. Parang nalulukan lang tayo. Amen ba? So, examine your heart, be honest with yourself about your motives or your desire and areas where you need to change. It's not accumulating the knowledge. Hindi yung galing, hindi yung talino, kundi makita natin sa ating sarili, sa ating buhay,
Anyway, tayo na magsusukat kung tayo ay mabait. Kung tayo ay mapagpasensya, di ba? Tayo mismo ang magsusukat sa ating sarili. Kaya si King David, napakaganda ng kanyang prayer kay Yahweh. Kaya kinuludan si King David ng Diyos, sabihin ang kanyang pagiging sinfulness. May tunay siyang tusok. Sabi ni King David, "Create in me a clean heart, O God, and renew the spirit within me." So ang kanyang hangarin ay magbago yung kanyang puso. Kasi yung puso siyang nagdadrive ng pagkatao natin. What the abundance of the heart, the mouth speaks, kung ano yung laman ng puso natin, yung lumalabas sa pagkatao natin. Yung tayo nasusukat ng iba. Amen ba? Nung tayo nakikita ng iba. Kaya napakaganda na nire-remind tayo lagi ng Lord. Na kahit paano nagbabago yung buhay natin, yung pakikitungo natin sa ating kapwa. Kailangan huwag tayong manaman sa ating personal na kaalaman. We have to seek accountability and share your struggle with trusted friends. Huwag mo ipento sa mga marites. Magkakamali ka, Mars. Ipento natin sa pwede natin pagkatiwalaan. No? Pagpento natin sa pwede natin i-prayer tayo. Amen. Sapagkat mayroon tayong tinatag ng punong lingkod na napakagandang legacy. Prayer partner. Kapag mayroon tayong prayer partner, we are not only living with our own. May mga tao na nalangin sa bawat isa sa atin. And there are people who support with us. Amen. Eh, paano mo sasabihin, God bless you! Pag sinabi mo sa kapatid, God bless you, sister. Pero nagbubukal sa pusong may inggit, ang lalabas hindi, God bless you. Bahala ka sa buhay. When you bless other people and you have not pure heart, you are not saying, God bless you. Naniwala po kayo. You are only manufacturing a good words, but makabigat, no? Maraming ganun. God bless you, brother. Bahala ka na dyan. Kaya nung ako ay pagkamali, maniwala ka, ano ang masakit? Hindi yung pagkamali ko. Ang masakit, alam niyo kung ano, sabihin niyo ano. Yung mga taong hindi pa nakontento na hindi ako nasuspindi. May nagtatanong sa akin, brother, kumusta na kayo mga asawa niyo? Brother, huwag ka nang maproblema. Yung asawa ko napatawad na ako, ikaw ang hindi pa. Ikaw lang ang hindi pa nagpapatawad sa akin. Sabi sa akin, brother, gusto kitang kausapin. Sabi ko, tigilan niyo ako. Alam ko nang ginagawa mo. Hindi kayo kontento na tinatawad ako ng hell. Buti pa yung Diyos na nagbigay ng grasya at inunawa yung pagkakamali ko. Pero ikaw na hindi naman Diyos gustong talaga ipagsama ko. Hindi ka naman Diyos parang gustong pang-ibulong sa kanan. Eh, sobra na ng away namin, sobra na ng krahitin ng aking family. Hindi ka pa natutuwa na na-restore na ako. Tinanong ka ni brother, magmamarit ako sa inyo. Tinanong ko ni brother brother, sino ka sa kanyang asawa? Okay na sir, ganyan talaga yan, sir, gusto ka ng asawa ka na. Okay na ba? Okay na sir. Lahat naman naayos na O sige, maglingkod ka. Dahil yung tao na sa paligid, hindi natutuwa. Bakit hindi yan sinuspindi si Brother Chito? Bakit hindi ba sinususpindi? Aba, pakikialaman mo yung grace ng Lord, no? Pakikialaman mo yung biyayang binibigay niya. Kaya hindi mo dapat ikumaray yung sarili mo. The moment you have a genuine heart to God, alam niya, kaya kanyang i-assume, kaya kanyang kagahin, depende sa unahin mo sa Kanya. Amen ba? Yun lang yung assurance natin sa buhay natin, mga kapatid. Na magkanta ng malalim na unahin sa Kanya at makita natin yung landas, yung accountability natin as a servant of God sa mundo ito. At ang Diyos marunong magbenta ng tama. Pero ang tao hindi marunong magbenta ng tama. Kasi pag binigyan mo siya ng mabuting bagay 10 beses, magkamali ka, bad ka. Ganun yung magbenta ng tao na. Pero ang Diyos, winaway tayo according sa Kanyang grace. Kaya akala ng tao kasalanan ka, pero ibang manukat ang Diyos. Susukatin ka niya sa intention mo. Si King David, makasalanan na, and yet God, near to God's heart si King David. Malapit siya sa puso ng Diyos. Napakaganda i-secure natin yung ating sarili. Hindi ma-impress natin yung iba, kundi ma-impress natin yung Diyos na siyang nakakaalam ng lahat ng bagay. Amen. Napakagandang bagay, mga kapatid ko, sa Panginoon. Examine your heart, be honest with yourself about your motives, desire, and areas where you need to change. Amen ba?
So napakaganda ng ganitong mga bagay na wala tayong pwedeng ipagmalaki kundi yung ating assurance. Kaya ang Bible laging sinasabi, huwag niyong ipangalanda na nagbigay kayo, huwag niyong sabihin na mabait kayo, patunayan niyo sa gawa niyo. Yan laging sinasabi ng Diyos sa atin. And being good is not only in 1 week, 1 month, 1 year. It must be our life. Yun ang gusto ng Panginoon ng ating buhay spiritual natin. At magiging kapatid sapagkat alam natin yung walk natin, yung journey natin patungo sa Kanyang gusto. Amen ba? Spiritual growth is a community experience. Ito yung very practical na dapat nating malaman. Sabi ng 1 Thessalonians 5:11, therefore encourage one another and build each another up just as in fact you are doing. So i-build up doon natin. Kailangan ma-prove natin sa Diyos na hindi tayo naiingit sa mga kabutihan ng iba. Ito yung napakabigat na spiritual sickness ng Christian, yung pagiging natin maingitin. Bawat tao, nakakapapuntara, naniwala po kayo. Hindi nawawala sa atin yung ingit, pero hindi susustainable. Pag naghanga ka ngayon may magandang gamit, okay lang na mag-asama ka na yun. Medyo nainggit ka ng kanto. But it doesn't mean hanggang doon na lang na parang sakit mo na hindi mo na kaya i-overcome na gagawa ka ng paraan para masiraan siya. Ibang issue na yan, no? So, ito ay niratago natin lahat. Pwede natin itong i-deny sa lahat. Pero hindi natin pwedeng dayain ng Diyos. Amen. Kahit napakaganda na i-challenge natin yung ating sarili. Kaya sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni St. Paul sa Thessalonica, therefore encourage one another and build each other's up. Amen ba? Maganda na ganito yung ating mindset. Kasi minsan, yung mga nag-akay sa inyo, wala na sila, di ba? Ibig sabihin, may reward sila sa inyo kasi inakay na kayo. Amen ba? May mga ganung bagay sa buhay natin na dapat napapatunayan sa ating Panginoon. Nag-labor tayo, partaker tayo sa kanyang mission, sa kanyang evangelization sa mundong ito ng kapatid ko sa Panginoon. We are not meant to walk the spiritual journey alone, but God designed us for community where we can support, encourage, and challenge each other in our faith. Kahit kapag sa community natin, hindi natin makakaayos ang ating mga kasama. Mga kapatid, vanity ang ating paglilingkod. Ang pinakamagandang basis na ating paglilingkod ay may maganda tayong relasyon sa ating kapwa. Kasi yun ang pinaka-visible evidence that we have a good relationship with them. Sabi na po yung, whatever you do to the least of these children, you do it to me. Mapapakita natin sa Panginoon yung ginawa natin sa ating kapwa, sa community natin, sino tayo sa mga ka-prayer partner sa buhay natin. Kaya sabi ng punong lingkod, ang mahirap sa inyo, uniform lang ng mga choir, nag-aaway-away kayo. May mga chapter na hindi matapos ang problema kung sino ang core group, kung sino ang worker, sino ang magaling. Yung lagi yung kain ng kalaban sa atin, diba? Sa community. Pero ang makilala din sa akin, medyo may edad ng dalaga. Kasi bawat ininditan ng choir umaalis, kasi masungit. Yung babae brother, umiit mga bata. Sabi ko, bakit sister po, yung leader natin, inaway na naman kami, pinagkukorot kami. Masungit yung leader, medyo may edad na siya. Kaya pag nakakuha siya ng choir, maganda 1 linggo, 2 linggo, hindi pa siya kilala. Pag nakilala na siya masungit, nagsis-alisan na. Kaya akay siya ng akay. Pag December nagkatipon kami, parang may kilala kayo niya na. Pag December na nagkatipon kami, umiiyak yung babae. Alam niyo mga workers, kasi matatanda inuna ko siya. Ang problema ng bata, di siya naunawa. Tapos, umiiyak. Naku mga sister, salamat nandiyan kayo lagi sa akin. Sumusuporta. Palagi akong nag-i-invite ng mga kabataan ko, hindi na natin, talagang walang tsaga sa paglilingkod. Gano'n. Sister, hindi niya alam na hindi pa rin siya. Lahat lagi akong iniiwan. Buti na lang si Brother Chito kasi gitarista ako eh. Buti na lang si Brother Chito, hindi ako iniiwan, sabi ko nalapit-lapit na. Hindi niya rin ba alam. So maganda mga kapatid na unang mag-check natin sa ating spirit. Yung spiritual community experience. Kailangan ma-prove natin
Kaya yung ibang sekta, yung ibang religion, dumadami yung chapel. Alam niyo kung bakit? Pag hindi sila nagkasundo, magdadaan ng ibang chapel. Pag binasa mo yung history ng church history, si Martin Luther ay humiwalay sa Catholic. Nung hiwalay siya, nagkaroon ng Reformation. Pero alam niyo, hindi natapos sa Reformation. Sa grupo ni Martin Luther, nag-away-away pa rin. Sila mas nagkaroon ng away kasi yung paghiwalay ni Martin Luther, isang bunga ng rebelde sa hindi magandang nakita sa loob ng Catholic. Hindi siya nakontento kasi nag-bid siya ng ibang simbahan with his own. Pero doon nagsimula dumami ang mga sekta. Hindi naman nasolusyonan yung unity. Totoo, may magandang lesson yun. Parang nabulgan yung mali ng Catholic. Kasi ang issue noon, yung mga indolence na ang nagbigay daw ng maraming pera yung makakaligtas na hindi na linabag ni Martin Luther kasi ang kaligtasan ay hindi pwedeng bayaran. Kaya si Martin Luther ay nag-rebelde, naging protestant. At alam niyo na yung sinusundan ng maraming church ngayon. Yung may rebelde sa puso nila, kanya-kanyang tulong kahit nakakagulo mga kapatid. Kahit nakita niyo, maraming born again, hindi naman talaga maayos. Sabi isang professor, you will never be a good born again if you will never be a good Catholic. Hindi ka daw magiging mabuting born again kapag di ka na mabuting Catholic. Kaya, ang pagiging mabuti, hindi pagiging born again, hindi pagiging Katoliko, kundi yung ating relasyon sa ating kapatid. Amen. Papalakan natin. Connect with the church, find a church where you feel welcome. Anyway, sa atin naman palaging may anomalya, palaging may mga problema, di ba? Yun ang sukatan ng ating pagiging faithful sa ating buhay, pananampalataya ng mga kapatid ko sa Panginoon. So magandang dapat nating sundan ang mga bagay na gano'n sa ating spirit ng pananampalataya na maipakita natin from higher to down ng ating buhay ay nakalevel sa gusto ng Diyos. Ganda mga kapatid ko kaya siya dahil na palagi natin itong nakikita. Spiritual growth is a lifelong pursuit, mga kapatid. Ang paglago ay mahabang pakikipaglaban, pakikipagbattle. Sabi ni 1 Corinthians 15:58, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you, always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Sabi ng 1 Corinthians 15:58, magpakalakad kayo sa paglilingkod sapagkat ang inyong mga pagpapakod ay hindi nasasayang. Amen. Walang sayang sa paglilingkod niyo. Walang tapon sa inyong mga pagod. Lalo na kung sundan natin ng mga tamang pagpapalago. Amen ba? Spiritual growth is not a destination, but a journey. It's a lifelong process, mga kapatid. Learning and growing. Pag naglagay ka ng garden, hindi ka naman nagtanim tapos pag naglalapag pizza, pag nagtanim ka, hindi na magandang tatrabaho ka naman. Yung paglilingkod ganun, there must be a cultivating attitude. Kahit alam nyo, napakaganda ng mga program ng Diyos natin. Alam nyo yung Corsilio, very eye-opener, no? Pag sa Corsilio, kahit gaano kasama, nagbabago ng isang linggo, di ba? Kaya lang hindi na-sustain kasi wala nang cultivating ng pagpapalaga. Pag pinasok sa Corsilio, ang ganda ng mga talk giver, no? Yung experience nila, sobrang mga presence ng Lord. The problem is how they will sustain. Okay? Pagkatapos wala na, di ko ba? So mahalagang bagay na maipagkita natin yung pagpapalago, yung process ng ating buhay. It is a lifelong pursuit, mga kapatid. Sabi ko nga, nakakalungkot sa gawain ng sarili ng mga tao pag anniversary lang, lalo pag maraming pagkain. After anniversary, mga ng attender. You are blessed kapag wala kang hinahabol sa paglilingkod kundi ang palaguin ang buhay sa ito. Natutuwa ako sa blessings ng Lord. Yung anniversary, maraming nag-text. Brother Chito, pakidala naman ng tubig, pakidala naman ng ng lutuan. Ang unang response ko, pagod na nga ako, ang daming utos.
Pero pag pinabayaan mo lang, napapahiya ka kasi dinalan ko ng tubig, dinalan ko ng bangko. Kaya pala nag-text kasi maraming pasalubong. Napahiya ko sa kanila, kaya niyo kung bakit. Nagdibig ako sa loob eh. Para nakilitan lang ako. Pagdating doon, galing lawag. Ako, grabe si Tumig. Ngayon, pag-ulit na ito. Mga galing Hawaii, sabi ko, ang sobrang biyaya ng Diyos. After 11 years, andyan pa rin kayo. Ganyan siya siya. Sa inyong paglilingkod, ganun din, di ba? Ang dami nating dinaan, but God will never forget. Sabi na, brother, dito nakamtan mo yung biyaya kasi nag-iis ka, nagtsaga ka. Kung after 11 years galing mo sa lawag, tumigil ka na o nasupindi ka na, di mo na nakuha yan. Pero dahil nag-iis ka hanggang ngayon, may biyaya sila, Lord. Ganun yung buhay pananampalataya natin. Don't ever give up. Because spiritual is a lifelong pursuit, mga kapatid. Ibig sabihin pangmatagalan na buhay pananampalataya. Walang iwanan, walang tigil. We must be patient with ourselves sapagkat ang paglago ay hindi isang araw. It takes a process, mga kapatid. At pag nagkamali-mali pa, kahit anong dilig mo ng pizza ay maya-maya, pag sobrang ulan, patay. Pag sobrang init, patay. And we have to guard ourselves. Yung ginagawa ng mga nagtatanim ng pizza para makultivate yung pizza. Pag may init, tinalagyan ng sasaging, di ba? Saha. Para makultivate. In our spiritual life, we need to be patient. We need to be resourceful. Kapag may mga sakunang dumaraan sa buhay natin, we must be strong enough hanggang sa mag-grow ng tunay para pag inani buong buo at matabang pizza. Yan din sa buhay pananampalataya. At kailangan yung bawat progress ay ina-acknowledge natin, siniselebrate natin. Kaya sabi ko, natutuwa ako kasi sa dami ng panahon. Minsan, panay-rebel din natin, pero pag ginugulat ka ng Diyos, mapapahiya ka talaga. Kasi sobrang biyaya, ang dami natin reklamo, pero anong daw ay pag ginigay niya. Kasi nakaabang ka lang ng isang hakbang pa, ayun na, nandun na. Pero meron mga bagay na pag tumigil ka na, yun na pala susunod na palimod. Kaya maganda isang katiyakan, tuloy-tuloy lang. Keep learning and growing, never stop, seeking knowledge and wisdom from God's Word. Patuloy nating palagay ng buhay pananampalataya, buhay paglilingkod ng sa ganun, makita natin yung kanyang gusto. Makita natin yung kanyang kalooban sa buhay spiritual. And whatever will happen, we must know. Kanina, nanood ako ng YouTube, isang paring napakagaling mag-preach. Kaya ganito siyang nakuha. Gusto niya mapakinggan? Yung isang mama daw. Sa bus, may mga nagtitinda dyan ng anak. Candy, kakanin, sigarilyo. Yung isang mama, nagtitinda ng Photoseko. Walang ibang tinda. Photoseko. Biglang play yung bus. Naada pa yung nagtitinda ng Photoseko. Naada ka na yung lahat ng Photoseko. Durog yung Photoseko. Pag tayo niya, tayo ulit. Pulburon. Hindi na Photoseko. Pulburon na. Kasi durog na yun. Dapat ganun pala yung buhay natin, hindi umaayaw. Hindi niya sinabi na, durog na Photoseko. Magaling, very creative. Sa buhay natin, akala mo, there are many tragedy. But we must be patient. We must be grow, be strong. Hindi siya nawala ng pag-asa. Mas kung nawala ang Photoseko, may pulburon na. Sometimes sa buhay natin, we are disappointed. But God never fails. And sa paglilingkod natin, don't put God in the box. Huwag mong ikahon ang Diyos. Kasi anong nasa ko, patay yung nasa ka. Sabi ng professor namin na nag-aaral kami, maghanap kayo ng mga gamit, gamitin nyo sa hindi gamit niya. Sabi niya, use your mind outside the box, sabi niya. Halimbawa, yung bote ng soft drinks, anong gagawin mo doon? Di ba? Yung gagawin ng mga flower vision ng pagaganda, no? Ibig sabihin, nakakapag-isip sila ng sobra pa doon sa gamit niya. Yung sapatos na gagamit, kung saan ang bagay. They are thinking outside the box. Amen ba? Nagagamit nila yung sipilyo. Anong ginagamit nila? Iba malipas sa pagsisipilyo. Kapag creative, maraming naiisip ang tao. Marami pong nagagawa. Amen. Sa paglilingkod, binigyan ng Diyos ng kakayahan to continue to be resourceful. At yung wisdom na binigyan ng Diyos, wala kang karapatan magtampo.
Kasi sa bawat pangyari, may plano ang Diyos. May gusto ang Diyos na nangyari sa buhay. Kung hindi ka naging engineer, kung hindi ka naging teacher, kasi iba ang gusto niya. Huwag ka lang tumigil sapagkat may nakaabang na iba kaysa gusto mo. Sabi ng Bible, my plans are higher than yours. Your wish is not my wish. Iba ang plano. Ganun daw ay makikita mo na hindi pumapalayas yung Yahweh. Amen ba? Napakagandang tingnan dito sa ating buhay. Ito'y maganap sa mga taong lumalabo, hindi sa mga taong malabo. Lumalalim, lumalawak at tumitibay ang ugnayan sa ating Yahweh El Shaddai. Amen ba? Kaya sabihin mo siyang katabi, kapatid, narinig mo ba? Tuloy lang ang paglabo. Okay na po ba? Manalangin tayo. Sige ba? Praise God. Ating ihanda ang ating sarili sa presensya ng Panginoon at patuloy natin idalangin na ang salita niya ay tinuro ay manatili. Idalangin sa ating Yes, Lord. Sabi ng Diyos, lumapit ka sa Kanya, humingi ka sa Kanya. Tumulog tayo sa Kanya. Sa lahat na makilala natin siya. Yes, God. When the breeze begins to blow, I know the Spirit's calling, and all my worldly wanderings just melt into His love. Oh, I want to know You more. Deep within my soul, I want to know You. Oh, I want to know You. To feel Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes, stirs up within me cries that say, I want to know You. Oh, I want to know You more. When my daily deeds ordinarily lose life and song, my heart begins to bleed. Sensitivity to Him is gone. I've run the race, but set my own pace and face a shattered soul. Now the gentle arms of Jesus warm my hunger to behold.
po, Yahweh, we want to know you more, sapagkat ang pinakamagandang yaman po namin. Usan kang makilala namin. Usan namin nalaman ang aming kalagayan sa iyo, Diyos. At maintindihan po namin ang dahilan ng pagkatawag sa amin. Hindi lamang magtamasa ng mga ibig namin makanta, kundi higit sa lahat ikaw, Panginoon Yesus, na nagbibigay ang siyang makasama namin sa habang buhay. Huwag mong hayaan, Lord, na patuloy kami nag-aawin ng mga takot at pagbibigo, lindangan at mapapindang na kalaban, upang maialis kami sa talagang gusto mo sa buhay namin. And that's why we pray that we want to know you more, O God. Hindi lang kami nakontento sa aming pagkatawag. Kami patuloy nag-pupursige na kilalanin ka ng lubos. At ito'y magaganap sa buhay namin kapag nagawa natin ang gusto mong mangyari, na ang paglago ng aming pananampalataya ay hindi matapos sa isang araw, isang buwan, kundi ang patuloy na nag-a-aspire, nag-ahangad ng matibay na ugnayan sa mga salita mo, matibay na ugnayan sa mga pangako mo, Panginoon, nang sa ganun hindi kayo malin lang ang kalaban sa buhay niyo. Bless mo, Lord, ang mga lingkod mo ito, nawa magkaisa po kami tumulog sa iyo ngayong hapon, magkaisa po kami ng hangarin para sa ikakalago ng buhay, hindi pang sarili namin gusto, kundi sa komunidad na kinalalagyan po namin. Kagaya po ng patuloy namin itinutulog sa iyo ang ministry na aming kinalalagyan ng DWXI International sa pamumuno ng punong lingkod namin, Yahweh. Dalangin po namin at salamat din sapagkat buong mundong tinawag mo. Isa kami sa mga tinawag mo, Panginoon, sa pamamagitan ng ministry nito, Father God. Nabagamat napakarami ng pagsubok na dinaanan, may mga negatibo ng mga nangyari, Panginoon, ay hindi namin ito dapat tingnan, kundi ang pagkatawag mo sa amin, Panginoon, ang paglago ng aming buhay at makamta namin. Ang mga bagay na sa iyong kamay lamang, Yahweh, at siya rin ang gagawin. Panginoon, salamat po sapagkat hindi kami naging gulang, hindi kami naging bini, Panginoon, at nasumpungan namin ang ministry ito na DWXI. Bless mo ang punong lingkod na sa kanyang kalalagayan ngayon, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam kung hanggang saan at kung ano ang mga plano mo sa ministry ito, Father God. Pero naniniwala kami, ayon sa wika mo, Panginoon, na kapag ikaw ang nagsimula, ito'y magaganap hanggang sa pagdating ni Kristo sa buhay namin, Yahweh. Bless mo, Panginoon, ang 7 councils, ang mga tagapanguna ng ministry ito, Panginoon. Bigyan mo sila ng dunong at utak at isip at karatagan nang sa ganun mapamahalaan nila nang walang anumang pagkakamali man o meron ng mga anomalya at bagtos, Panginoon, makita ang tamang landas, ang tamang paghawak ng responsibilidad na pinagkatiwala mo sa kanila. Magkaroon sila ng pusong isang lingkod, Panginoon, nang sa ganun ang kapakanan ng karamihan ang siyang naisagawa, O Diyos. Ang lahat ng mga preachers sa buong mundo sa bansang Pilipinas, Father God, sa mga tinawag mo, Panginoon, dalangin po namin, O Lord, na huwag maligaw, huwag magkaroon ng deception, huwag karoon ng mga personal na hangarin, kundi ang tunay na panawagan ng mission mong inilagay sa puso ng bawat isa. Ang mga manggagawa mo, Panginoon, mga workers sa buong mundo at buong Pilipinas, mga pinutong nilagyan mo ng responsibilidad sa balikat. Manggagawa mo sa iba't ibang larangan at kategory ng buhay paglilingkod. I-bless mo sila, Panginoon, magkaroon ng magagandang kalusugan at magkakaroon ng maayos na relasyon sa bawat pamilya at sa community na itinatag mo, Yahweh. Palain mo, Panginoon, ang bawat PFCC, Father God, na iyong itinatag sa buong Pilipinas. Especially, we pray to you, Panginoon, in a very special way, ang PFCC Rizal, sa pangunguna ni Brother Ray Bravo, Panginoon. I-bless mo ang lahat ng mga workers mo sa iba't ibang area, iba't ibang vicaryo, Father God. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng co-preachers ko sa lugar ng Rizal. Dalangin po namin na patuloy magkaisa, magkaroon ng tunay na hangarin ng salita mo ang siyang naipahayag, Panginoon. Pagpalain mo ang mga manggagawa, Panginoon, na nag-aalay hindi lamang ng kanilang buhay, kundi ang mga pinansyal,
mga pagod, mga sakripisyo na inilalagay nila sa pag-asa, Panginoon, na ikaw ay nabibigyan ng kaluguran sa paglilingkod nila, Panginoon. Ibalik mo, Lord, na higit pa sa pangangailangan, especially mais ng kalusugan, magkaroon ng maayos na relasyon sa pamilya, mawala ang mga bisyo, mga panggagapos ng kalagad. Ang drug addiction, Panginoon, mga bisyo, Father God, at mga iba't ibang trahedya at kahirapan na inilagay ng kalaman sa sambahayan. We pray that in the name of Jesus, sa bawat manggagawa mo sa buong Rizal, ay mawala ang kahirapan, mawala ang sumpa ng karamdaman, mawala ang sumpa ng mga bisyo at addiction, at mga bagay na itinanim ng kalaban. In the name of Jesus, Father God, we pray that in the name of Jesus, winawasak namin sa kapangyarihang inilagay mo sa amin. Aming pinapawalan ng visa ang lahat ng nilagay ng kalaban in the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus, aming binabagbak, binawasak, pinapawalan ng visa, aming nire-renounce in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ of Nazareth, aming pinapalaya ngayong hapon ito sa pangalan ni Jesus at makamtan ang tunay na paglilingkod sa iyo, Panginoon. Patuloy na makilala ka ng lubos ng bawat isa. Pagpalain mo, Lord, ang Mormon chapter 1. Pagpalain mo po, Panginoon, especially ang mga lingkod mong ito, na patuloy silang nagpupursige. Salamat sa buhay ng mga lingkod mong ito, Yahweh. Salamat pagkatawag mo sa kanila, Panginoon. Sa bawat pamilya nila, kung may mga problema ng Panginoon, ikaw na Lord ang bahala. Ikaw na Panginoon ang magbigay ng tamang solusyon sa kanila. Huwag nawang naagaw ng kalaban ang mga biyayang ipinapatig sa bawat sambahayan mong ito, Panginoon. I-bless mo, Lord, ang aming buhay pananampalataya. Kaming nabinigyan mo ng pagkakataon na makilala ka. Binigyan mo ng pagkakataon na magpalago sa buhay pananampalataya. We pray, Father God, that in the name of Jesus, patuloy kami maging matibay, marunong at matatag sa buhay spiritual. I-bless mo, Lord, ang mga personal na prayers ng mga kapatid mo ito. Ano man ang pinakahihintay nila, pinakamimiti nila, Panginoon. We pray that in the name of Jesus, aming makaklan sa pangalan ni Jesus. Basbasan mo, pagpalain mo, i-bless mo, i-provide mo ang bawat sambahayan ng mga lingkod mo ito. Sa lahat ng aspeto, Father God, financially, materially, spiritually, and most especially, ang bawat kalusugan ay makamtan ng kagalingan sa lahat ng karamdaman. In the name of Jesus Christ of Nazareth, sa pangalan ni Jesus. Dumating ka sa lugar na ito, Yahweh. Dumating ka sa puso namin. Kaming lahat ay handang magpagamit, handang tumugong tumalim sa panawagan. Ano man at sino man naman yung makaharap, maging kaming pagpapala sa aming kapwa. Maging pagpapala sa aming pamilya, especially. Nawa, Panginoon, huwag maagaw sa amin ng kalaban ang panawagan mo ito habang kami nabubuhay sa pangalan ng Jesus. Say Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Magandang hapon, let us give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Sabi ko na, medyo marating. Kasi bumango yung ano.
Tingnan mo, hindi ako umalit. Ay, nakita ko nandun. Ayan, pala kaya bumango. Hallelujah. Late rin ako late. Oo, dito. Kasi 2:40 dumarating yung anak ko. It's better late than never. Pero, inaayos naman, napakaganda. Saan ba? Napakaganda naman ang Sister, God bless po, sister. kakain muna po. Kakain muna po. excuse me. Okay ka na. Saan yun? Sa yung ano yung nakakatulog na sila. Nagulisi ka. So wala tayong Ay, pansin sister, bakit ngayon ka lang? It's okay. Kasi 4:40 ko dumarating yung anak ko. Ay, sorry. Nandiyan po kasama ko. Okay lang, pati sumabol ka, di ba? Naku, nakikita